Isang babae ang babalik sa Pilipinas matapos magpakalayo dahil sa nabuntis siya ng lalaking nakasama lamang niya sa isang mainit na gabi. Babalik siya para makatulong sa pamilyang nalubog sa utang. Ngunit paano kapag nalaman niya na para makabayad sila sa utang, kailangan niyang pakasalan ang anak ng pinagkakautangan nito? Paano na lang din kung ang lalaking yun ang nakasama niya ng isang gabi at nagbigay sa kanya ng 3 supling? Alam mo, hindi ako pwedeng bumalik ng Pilipinas, Jessica. Pagtatalo ang namuo sa usapan ni Luna at ng pinsan niyang si Jessica. Hindi sila magkasundo. Ang gusto nito'y umuwi na siya ng Pilipinas pero ayaw pa niya. Anong rason mo? Dahil sa triplets? I think it's the right time para ipakilala mo na sila kila tito at tita. Kailangan nila ng lakas ngayon, Luna. Medyo naisigaw na nito ang mga huling salita para lang pakinggan niya. Ayoko, Jessica. Tahimik ang buhay namin ng mga bata dito sa Amerika. I have to go. Ani at ibababa na sana ang tawag, ngunit mabilis na natigilan sa sunod na sinabi ng pinsan. Kahit pa sabihin ko sa'yo na nasa hospital ang daddy mo. Bigla na lamang siyang bumagsak sa sahig, nawalan siya ng malay. Saglit siyang nawalan ng imik. Anong ginagawa ng daddy niya sa hospital? Hindi kaya sa sobrang pagtatrabaho? Luna, hindi nila magawang magsabi sa'yo dahil alam nilang may kasalanan rin sila kung bakit ka umalis. Pero sana ngayon man lang kalimutan mo ng galit dyan sa puso mo. Nabigay ko na sa kanila ang bago mong number. Pero kung hindi ko pa sinabi sa'yo, hindi mo pa malalaman. Isa lang ang ibig sabihin nun. Pinili nilang hindi ka nila guluhin. Naipikit niya ang mga mata. Pag-iisipan ko. Buntong hininga ang narinig niyang tugon ni Jessica. Halatang hindi nagustuhan ng kanyang sinabi. Bilisan mo, Luna. Baka mahuli ka't hindi ka makilala ni Tito at ang mga apo niya. Mommy, what's wrong? Tanong ni Tiffany, ang bunso sa triplets at ito rin ang nag-iisang babae. Kailangan nating umuwi ng Pilipinas, anak. Anya habang hinahaplos ang pisngi nito. Pantay lang sila ng bata. Bakit doon, Mami? Mainit po doon. Wika ni Train, ang pangalawa sa triplets. Kahit na laking Amerika ay marunong itong magtagalog dahil Pilipino rin naman ang mga yaya. Okay, wika naman ni Troy, ang panganay sa 3. Hindi gaya ng 2 ay tipid itong magsalita. Aayusin ni Mami ang mga gamit ninyo. Mag-behave kayo. Anya't iniwan muna ang 3. Ngunit wala pa siyang ilang minuto simula nang iwan ng triplets. Narinig agad niya na may umiiyak. Why are you crying, my little princess? Anya matapos punasan ng mga luha ng bunsong anak. Bad, Kuya Troy. Tinuro ni Tiffany ang Kuya Troy nito na walang ekspresyon ng muka. Sinasabi ko lang naman ang totoo. Anito at tumalikod. Susundan sana ni Luna ang panganay na anak. Ngunit bigla namang umiyak ulit ang bunso niya. It's not true, Mommy, diba? We have a dad, right? Hindi po natin siya kasama, pero may daddy po kami, diba po, Mommy? Ito na mismong nagpunas ng mga luha. Saglit na dumako ang tingin niya kay Train na gaya ni Tiffany. Hinihintay rin ang magiging sagot niya. Tumahan ka na, anak. Sabi niya na lang at niyakap ang bata. Hindi malang nasagot ang tanong nito kaya pati ang anak na si Train ay umalis na rin. Ngunit ano bang magagawa niya? Paano niya sasabihin sa 3 kung sino ang ama ng mga ito kung hindi niya rin alam kung sino? Kaya tuwing nagtatanong sila tungkol sa kanilang daddy, wala siyang maisagot at palaging iniiba ang usapan. Ikaw na muna ang bahala sa kanila. Anya kay Cecil. Si Cecil ay ilang taon na ring yaya ng triplets kaya lubos niya na itong pinagkakatiwalaan. Bukod pa doon ay alam ni Luna na hindi nito sisirain ang kanyang tiwala. Wala po kayong dapat na ipag-alala, ma'am. Matapos marinig ang nais na tugon, tumalikod na siya. Oo, kadarating lang nila sa bahay na yun galing sa airport pero aalis agad siya. Kailangan niyang puntahan ng daddy niya sa hospital. Dito na lang po. Mabilis niyang inabot ang bayad sa driver at bumaba na. Isang buntong hininga muna ang pinakawalan bago tuluyang pumasok ng hospital. Nasabi na sa kanya ni Jessica ang pagkakaroon ng malaking utang ng kanyang magulang. Kaya nga ayaw niyang umuwi para hindi na siya madamay pa doon. Ngunit hindi naman niya matitiis ang sariling ama. Tama rin ang pinsan niya. Baka siya ang magsilbing lakas nito.
Dok, may... Umawang ang labi ng mami ni Luna nang makilala siya nito. Mabilis itong lumapit sa kanya at agad siyang niyakap. I've missed you, my daughter. Anito habang yakap siya ng mahigpit pero wala siyang kahit na anong sinabi. Nakatingin lang sa amang nakahiga na sa kama. Kamusta ho si Daddy? Mabuti-buti na ang lagay niya, anak. Inatake siya ng sakit niya matapos malaman na masyado na palang malaki ang utang niya. Nalulungkot na sabi nito habang puno ng awa na nakatingin sa asawa. Tutulungan ko kayo. Magkano ho ba? May business ako sa States kaya nakaipon po ako. Nakatingin siya sa inang bigla na lamang natahimik. Nayuko ito na parang hindi alam ang sasabihin. I'm asking you, Mom. Magkano ba ang utang ni Dad? Sila kuya. Nasaan sila? Bakit hindi sila tumulong? May bahid ng inis ang boses ni Luna nang mabanggit ang kapatid niya. Bigla na lamang nawala ang kuya mo. Imbis na tulungan ng daddy mo, bigla na lamang silang nawala. Nag-iwas ito ng tingin. Halatang nahihiya sa kanya. Nakakahiya na ikaw pang tutulong sa amin. Pero anak, hindi kasi... Hindi ano, Ma'am. Nawawala na ng pasensya niyang sabi. Hindi pera ang nais na kapalit ng pinagkakautangan ng ama mo. Kung pera ay kaya naman, kahit na masyadong malaki pero ang gusto nito, pakasalan mo ang anak niya. What? Nababaliw na ba sila? Who told them na papayag ako? Luna, my daughter. Dahil sa kalakasan ng boses ni Luna, nagising ang kanyang ama. Dad? Yun na lang ang nasabi matapos ang 6 na taon nilang hindi pagkikita. Dad, alala niyang sabi nang subukan itong gumalaw. Can I hug you, my daughter? I'm sorry. Patawarin mo kami, anak. Anito habang siya yakap. Siya na rin kasi mismo ang gumawa ng paraan para lang ito ay mayakap. Tapos na yun, Dad. Ang mahalaga'y mabayaran na ang pagkakautang ninyo. Sino bang tao yun at ganun ang hinihinging kapalit? Namumroblema niyang tanong. Anthony Sanchez. And he wants you to marry his son, Sebastian Sanchez. Pero hindi kita pipilitin, anak, kung ayaw mo. Kakausapin ko sila tungkol dyan. Hindi kita gustong isali dito, Luna. Kaya ko pa naman. No, Dad, hindi niyo kaya. Tignan niyo nga ang nangyayari sa inyo. Nagkakasakit na kayo sa sobrang kakaisip. Kaya ako na lang ang kakausap. Final niyang sabi at wala nang kahit na sinong pwedeng tumutol. Teka, alam na ba ni Jessica na nasa Pilipinas ka na? Tanong ng kanyang mami. Nakamot niya ang ulo. Hindi niya pa nga pala na ipapaalam. Hindi rin kasi naging maganda ang huli nilang pag-uusap. Kaya ayun, nahihiya siyang tawagan ng pinsan. Jessica, nakapagdesisyon ka na ba? Nandito na ako sa hospital na sinabi mo. Sa cellphone pa lang kasi sila nag-uusap ay sinabi na nito ang address kaya alam niya. Really? Bakas na bakas ang kasiyahan sa boses nito. Yes. Wait, pupunta ako dyan. Bigla na lamang nawala ang kausap ni Luna sa kabilang linya. Medyo nainip na siya sa paghihintay sa pinsang si Jessica. Paalis na sana siya nang bigla na lamang, Luna! Mabilis itong lumapit at siya'y niyakap. Ang triplets! Tanong nito matapos siyang yakapin. Hindi ko muna sinama dito. Ayaw mo lang talaga silang ipakilala. Papaliwanagan niya na sana ang pinsan nang bigla naman itong tumawa. Ikaw naman hindi mabiro. Tawang-tawa pa rin ito habang siya'y napapailing na lamang. Maybe one of these days, and besides pagod sila sa biyahe. Tumangutango na si Jessica tsaka nagpaalam na i-check na muna ang dad habang siya'y naiwan sa labas ng hospital para saglit na tawagan si Cecil at kamustahin ang triplets. Ayos lang po sila, ma'am, tulog pa din po. Matapos ang saglit na pag-uusap, pumasok na din si Luna sa hospital. Masaya siyang makitang ayos ng ama. Ang sadyang nagpapakulo lang sa dugo niya ay ang hinihinging kabayaran ng pinagkakautangan nito na parang sobra naman yata. Nagsimula tuloy siyang mapaisip na baka pangit ang anak ng pinagkakautangan ng daddy niya. Kaya ayun at walang gustong pumatol. Gusto na lamang ng babaeng handang pakasalan ng anak nito. Pwes hindi siya ang babaeng yun. Hindi siya makakapayag. What? Galit na tanong ni Luna. Katatapos lang tumawag ng pinagkakautangan ng kanyang daddy.
Ang mami niya ang sumagot sa tawag na yun. Pero ayon dito, kapag hindi pa rin siya nakasal at ang anak ni Mr. Sanchez ay sa kulungan na ang bagsak ng kanyang daddy. Pasensya na anak, kung dahil sa amin ay nadamay ka pa sa problemang ito. Huwag kang mag-alala, gagawa kami ng paraan ng daddy mo para hindi mo na kailanganin pang magpakasal sa lalaking hindi mo gusto. Nahilot niya ang sentido. Batid niyang wala ng ibang paraan, kundi ang magpakasal na lang siya kahit hindi niya gusto. San sila nakatira? I don't have. Wala nang ibang paraan, mami. Nagkatinginan ng mag-asawa. Kita niya ang lungkot sa mga mata ng dalawa na wala na rin namang magagawa pa. Sigurado ka ba, Kaz? Nilingon niya si Jessica. Kita niya ang pag-aalala sa pinsan. Wala naman tayong ibang choice. At matapos malaman ang address ng mga Sanchez, ay kaagad siyang umalis ng hospital. Habang lula ng taxi, tahimik lang si Luna. Oo, sinabi niya sa ina na magpapakasal na siya. Pero nang sumagi sa isip niya ang mga anak, bigla na namang nagbago ang kanyang isip. Gagawin niya lang ang unang sinabi. Kakausapin niya si Mr. Sanchez. Si Mr. Sanchez nasa loob ba? Tanong niya sa guard habang nakatuon ng tingin sa mansyon na nasa kanyang harapan. Sino po sila? Pilit siya nitong minumukaan, ngunit hindi naman siya makilala. I need to talk to him. Anak ako ng isa sa mga kakilala niya. Paliwanag niya sa gwardya. Pero imbis na papasukin, tumungo muna ang gwardya sa loob. Inis siyang napapapadyak. Kulang na nga lang ay sirain na ang gate para lang makapasok. Pasok na po kayo, ma'am. Bumalik ang guard at ngayon, binati na siya. Dama niya ang kaba at takot, pero nangingibabaw ang galit sa klase ng panggigipit na ginagawa ng mga ito sa kanyang daddy. Iha, dumako ang tingin niya sa ginoong pababa ng hagdanan. Mukhang ito na si Mr. Sanchez. I'm Luna Morales, Lucio Morales' daughter. Pagpapakilala niya sa sarili. Mukhang nakausap ka na ng ama mo, Iha. Sumilay ang ngiti sa labi nito. Wala na bang ibang paraan para makabayad po ang daddy ko? Masyadong malaki ang utang ng ama mo, Iha. Hindi mo yun makakayang bayaran. Hindi tama ang ginagawa nyo. Sa galit ay nagawa niya ng sabihin ng salitang yun. Matanda man sa kanya ang kaharap, ngunit nawala ang paggalang niya rito. Hindi rin naman tama ang ginawa ng daddy mo, Iha. Pinautang ko siya ng pera pero hindi niya na nais na bayaran. Pagkatapos niyang ubusin at waldasin. Hindi ganyang klaseng tao ang daddy ko. Tumutupad siya sa usapan. Not this time, Iha. Muli itong tumawa. Siguro walang itsura ang anak niyo. Kaya ganito ang ginagawa ninyo para lang may magpakasal sa kanya. Batid niyang below the belt na yun, pero nadala na rin talaga si Luna sa kanyang galit. Ngunit imbis na magalit, tumawa ulit ang Ginoo. Hanggang sa napatingin ito sa kanyang likuran at bigla na lamang natigil sa pagtawa. Dahan-dahan namang nilingon ni Luna ang tinitignan nito. She's already here, son. Your soon-to-be bride. Napawang na lang ang labi niya nang makilala ang lalaki. That's my son, Iha. Sebastian Sanchez, your soon-to-be husband. Kitang-kita niya ang saya sa mukha ng Ginoo. It's nice to see you here. Kakaibang ngiti ang sumilay sa labi nito. Nang mga oras na yun, animoy nakikipagkarera si Luna dahil sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Lalo na nang hawakan ng lalaki ang kanyang kamay at hagkan pa ang likod ng kanyang palad. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Anya't binawi ang kamay dito. Tinalikuran ng mag-ama. Narinig pa niyang tinatawag siya ng lalaki, ngunit hindi niya na ito pinansin. Paano niya ito lilimunin kung ito ang ama ng triplets niya? Ang lalaking naka one night stand niya, ilang taon na rin ang nakararaan. Puno ng pagmamadali siyang pumara ng taxi. Mabuti na lang at may dumaan agad. Sa loob ng taxi napahawak pa rin si Luna sa kanyang dibdib. Kahit papaano tumigil na ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ngunit nadagdagan naman ang kanyang isipin. Bakit naman kasi grabe kung paglaruan siya ng tadhana? Ma'am, ayos lang po ba kayo? Kakapasok pa lang ni Luna sa loob ng mansyon nang tanungin siya ni Cecil. I'm fine. Ang mga bata, nakakain na po sila ng hapunan, ma'am. Kayo po, nunid Cecil, wala akong gana. Anya,
Iniwan na muna ang tagapag-alaga ng triplets sa unang palapag ng bahay. "Mommy, where did you go?" Nagtatampong tanong ni Tiffany. Naabutan niyang naglalaro ang tatlo. Mabuting at hindi nag-aaway-away. Pero as usual, si Train at Tiffany lang ang nagsasalita habang ang panganay sa tatlo na si Troy ay tahimik lamang. Sa parents ni Mommy, wala na rin kasing rason pa para magsinungaling siya sa mga bata. Ipapakilala niya na kasi sila sa mga magulang niya. Pero sa paglabas na ng kanyang daddy, "Meron po kayong magulang, Mommy?" Ani Tiffany. "Tss, of course." Pangiinis na naman ni Troy sa kapatid. "Mama, si Kuya oh." Tinignan niya si Troy na bumalik lamang sa paglalaro. "Yes, but your grandfather is still on the hospital." "Narinig mo yun, Kuya Train? Ipapakilala tayo ni Mami." Tuwang-tuwa ito't kulang na lamang ay mapatalon. Nadala si Train sa kasiyahan ng kapatid, kaya napangiti na lang ito habang si Troy wala pa ring ekspresyon. Nang gabing yun, katabi niyang matulog si Tiffany, habang sina Train at Troy naman ang magkatabi sa kama. Ayon kasi sa dalawang lalaki, big boy na daw sila, kaya okay na daw na hindi siya katabi. Okay naman sa kanya yun, dahil nagiging independent na ang mga bata. Yun nga lang syempre, namimiss niya ding makatabi sa kama ang dalawa pang anak. Pero dahil lumalaki na nga ang mga ito, hindi na sila kakasya sa kama. Maglilimang taong gulang na rin kasi ang mga bata. Kinabukasan ay maagang gumising si Luna. Mag-aayos pa lang sana siya ng sarili. Ngunit agad siyang nakatanggap ng tawag mula sa pinsang si Cecil. "Luna! Bakit, may nangyari ba?" Alala niyang tanong dito. Hindi pa nakakalabas ang daddy niya sa hospital, kaya ng mga oras na yun, takot ang kanyang naramdaman. "Nandito ang mag-amang Sanchez. Baka kasi anong mangyari kay Tito hinahanap ka nila." "What?" May itatanong pa sana siya sa pinsan, pero bigla na lamang nawala ang kausap niya sa kabilang linya. Inis niyang ibinaba ang cellphone. Napasabunot sa sarili. "Nakakainis!" "Aalis ulit kayo, ma'am?" Tanong ni Cecil. Kagagaling lang niya sa may kitchen. "Oo, kaya pakibantay na lang ulit ang mga bata, ha?" Mahina itong natawa sa kanyang sinabi. "Si ma'am talaga yun naman po talaga ang trabaho ko." Napailing na lang siya sa sinabi nito at tinalikuran na ang babae. Habang lula ng taxi, hindi mapakali si Luna. Kapag may nangyari lang talaga sa daddy niya. "Luna!" Sinalubong siya ni Jessica. "Umalis na ba sila?" Anya habang patuloy pa rin sa paglalakad at ang pinsan ay nakasunod lang. "Hindi pa, nandoon ang mag-ama." "Luna anak." Ang kanyang mami ang sumalubong sa kanya. Niyakap siya nito. Niyakap niya din naman pabalik ang ina at masamang tingin ang ipinagkaloob sa mag-amang Sanchez. "Anong ginagawa niyo dito?" "We should talk about the wedding." Si Sebastian habang nakatingin sa kanya. "Hindi ba kayo marunong maawa? Nakita niyo nang nasa hospital ang daddy ko at mas lalo lang siyang mapapatagal dito sa mga ginagawa niyo." "Antonio, sa paglabas ko dito, gagawin ko lahat makabayad lang sa'yo. Pero wag naman sana ang anak ko." Nakikiusap ng sabi ng kanyang daddy. Sa tanang buhay niya, ngayon niya lang ito nakita na ginawa nito ang bagay na yun. "Well, sorry Morales. My decision is final." Tumalikod na ito at iniwan na sila sa loob ng hospital room habang ang anak nitong si Sebastian ay naiwan. Sa inis niya, hinila niya ang lalaki palabas. "What do you think you're doing?" Imbis na sagutin ang tanong niya, hinaplos ni Sebastian ang kanyang pisngi. "Alam kong natatandaan mo ko. You can't easily forget after what happened." Dumako ang tingin nito sa kanyang labi. "I still remember your sweet." Akmang sasampalin niya sana ang lalaki pero nahawakan nito ang kamay niya. "Even though I like you, you don't have the right to slap me. Kung may dapat mong magalit dito, ako yun." Hinawakan nito ng marahan ng baba niya para magtama ang kanilang paningin. "Bakit bigla ka na lang nawala?" Mariing tanong ni Sebastian pero mabilis siyang nag-iwas ng tingin dito. Hindi niya kaya itong tignan. "Ano bang paki mo? Isang gabi lang naman yun." Iiwan na sana niya ang lalaki pero nahawakan nito ang braso niya at mabilis siyang naisandal sa pader. Inilapit nito ang labi sa tenga niya at may ibinulong sa kanya. "If you think I will let you go this time,
I'm sorry honey pero hindi na. Pinilit niyang makawala sa lalaki pero mas lalo lang siya nitong kinulong sa katawan nito. May dalawa ka lang na pamimilian. It's either pakakasalan mo ko, pakakasalan kita. Matapos ang mga salitang yun, unti-unti naman itong nilapit ang labi sa labi niya. Ngunit nang idadampi na iyon, mabilis itong napalayo dahil sa kanyang pinsan. Anong ginagawa niyo? Si Jessica nakakalabas lang at gulat na gulat sa kanyang nadatnan. Hiyang-hiya tuloy siya sa pinsan. Ihanda mo ang sarili mo sa kasal natin, Han. Walang paapaalam na umalis ang lalaki at siya iniwan. Hindi makapaniwala si Luna na ganun pala ang naging epekto sa lalaki ng isang gabi lamang na nangyari sa kanila. Kung siya ay binigyan nito ng triplets, ito naman ata ay animoy parang nabaliw. Nabaliw sa kanya? Ay, hindi niya alam. Ano yun ha? Panunokso pa ni Jessica na parang gustong-gusto ng sundot-sundutin ang kanyang tagiliran. Wala yun. Mukhang may something kayo ng lalaking yun ah. Hindi niya na pinansin pa ang pinsan at nagtuloy na lamang sa hospital room ng kanyang daddy. Habang ang pinsang si Jessica, naiwang napapailing na lamang. Bruhang babaeng yun, ang daming lihim. Para bang sumasakit ng ulo nito dahil kay Luna. Nasaan na sila iha? Ayaw na sanang pag-usapan ni Luna ang tungkol sa mag-ama. Ngunit wala siyang pamimilian. Nakaalis na po. Mukha naman silang mabait na mag-ama. Ngunit matinik sila anak sa mundo ng negosyo. Lalo na si Sebastian. Balita ko ito ang madalas makasarado ng deal sa kanilang dalawa. Pagbibida ng kanyang mami. Ngunit hindi naman siya ang gusto mo. Yun nga lang ay mukhang tipo ka na ng binatang yun. Halos manlumo nitong sabi. Huwag niyo na po silang alalahanin. Baka magaya pa kayo kay daddy. Saglit niyang tinungo ang banyo para tignan ng sarili sa salamin. Doon ay mukha siyang walang problema kahit ang totoo'y napakalaki. Ano na bang gagawin niya? Pero hindi naman siya pwedeng tumakas. Check na this time. Malalaman na nito kung saan siya pupunta. Ma'am, kalalabas lang ng banyo't nilapitan ng inang nagpapahinga na. Ano yun, iha? May kailangan po kayong malaman. Ano naman yun? May mga anak na po ako. Saglit na nawala ng imik ang kanyang mami. Tama ba ang narinig ko? O nabibingi lang ako? May mga apo na po kayo. Triplets po sila. Paglilinaw na niya upang hindi na ito maguluhan pa. Napatakip na lamang ang ginang sa bibig nito. Hindi kasi nito inaasahan na ang bunso at ang nag-iisa pa nilang anak na babae ni Lucio ang magbibigay sa kanilang mag-asawa ng apo. Nasaan ang mga apo ko? Sa boses pa lang nito, halatang hindi na ito makapaghintay pa at gustong-gusto nang makita at makasama ang mga apo. Kapag nakalabas na po si Daddy dito sa hospital, ipapakilala ko po sila sa inyo. Salamat anak. Laking pasasalamat ni Luna na hindi na nagtanong ang mami niya kung sino ang ama ng mga ito. Kasi kung magtanong ito, hindi niya alam kung paano sasabihin na si Sebastian ang ama ng mga anak niya. Matapos ang ilang oras na pamamalagi sa hospital, nagpaalam na muna siya sa mga magulang. Sakto naman at nagising na ang kanyang daddy bago siya umalis kaya nakapagpaalam pa siya dito. Sigurado naman siyang ikukwento ng mami niyang napag-usapan nila kanina. Sama na ako. Si Jessica na humabol. Kasama niya itong sumakay ng taxi. At habang nasa taxi silang dalawa, inatake na naman ang kadaldala ng pinsan. Pero Kaz, hindi ba naghahanap ng daddy ang mga anak mo? Ang bunso ko, Anya, hindi alam kung paano ipapaliwanag dito ang lahat. Anong sinasabi mo? Hindi ko na lamang sinasagot. Kung minsan pa nga iniiba ang usapan. Mami! Mabilis na tumakbo si Tiffany palapit sa kanya. Tita Jessica? Kilala mo ko? Umawang ang labi ni Jessica sa narinig mula sa bata. Ikaw po yung palaging kausap ni Mami sa cellphone, di ba? Can I call you Tita Pretty? Kaya ayon ang ngiti ni Jessica. Kulang na lang ay maging kalsada sa lawak. Salamat baby. Nahihiya pang sabi sa batang lalaki. Mahina tuloy siyang natawa. Bata lang pala makakapagpatiklop sa'yo. Inirapan tuloy siya ng pinsan. Ngunit imbis na mainis, natawa na lang si Luna. Hanggang sa nadako ang tingin ni Jessica kay Troy na panganay sa triplets.
Naglalaro ito ng blocks katabi ni Trin. "Hi baby boy!" Bati nito sa bata, ngunit hindi naman pinansin ni Troy at nagpatuloy sa paglalaro. "Wait, teka, may kamukha kayo eh." Bago pa matuloy ni Jessica ang nais sabihin, mabilis niyang tinakpan ang bibig nito ng kamay niya at hinila ang pinsan patungo sa may kusina. "Wait, kamukha nila yung lalaking kailangan mong pakasalan. Kaya ba ganun ang naabutan ko?" Mabilis itong nakabuo ng ideya habang siya ay nag-iwas ng tingin. "Sabi mo sa akin hindi mo kilala yung nakabuntis sa'yo, pero ngayon..." Hinawakan nito ang magkabila niyang braso at sobrang seryoso na rin ang muka. "Sabihin mo Luna, ang lalaking yun ba? Siya ba ang ama ng triplets mo?" Batid ni Luna na wala nang dahilan pa para itago niya ang katotohanan kay Jessica. "Oo, siya ang ama ng triplets." Pag-amin niya sa pinsan, nasalo na lamang ng kamay nito ang bibig. Talagang hindi makapaniwala sa kanyang naging revelasyon. "Kung ganun ay kailangan niyo nga magpakasal na dalawa." Si Jessica habang nakatingin sa triplets na naglalaro. Sapat ang layo nila para hindi sila marinig ng tatlo. "Bakit ako magpapakasal sa lalaking yun? Wala kaming nararamdaman para sa isa't isa. Para sa kasal-kasal na yan, no?" Angal niya sa gusto ng pinsan. Nahilot tuloy ni Jessica ang sentido. "Pero may anak kayo. Yun lang ay hindi niya alam. Paano na lang kapag nalaman niya?" "Kaya nga hindi niya pwedeng malaman. Mangako ka sa akin Jessica na wala kang pagsasabihan." "Paano ko naman sasabihin sa kanya? Close ba kami? Tsaka isa pa, may sasabihin pa sana siya pero nilapitan na ni Luna ang triplets kaya naikot na lamang ni Jessica ang mga mata. Pero sa totoo lang, kinakabahan na talaga siya. Kinakabahan siya sa pwedeng mangyari kapag nalaman ng lalaking yun ang tungkol sa mga anak nito. Ilang oras din ang itinagal ni Jessica sa bahay ni Luna bago ito tuluyang umalis. Kinabukasan, muling bumalik si Luna sa hospital. May dala siyang prutas para sa daddy niya. Mukha kasing ilang araw pa bago ito makalabas ng hospital. May mga test pa kasi na ginagawa. Inaalam kung may iba pa ba itong sakit bukod sa high blood o baka dala na rin ng katandaan. "Dad, I have..." Natuod siya sa kinatatayuan niya. Nandoon kasi si Sebastian at kausap nito ang kanyang daddy. Umupo siya sa bangko na nasa tabi ng hospital bed nito, sabay tanong kung nasaan ang kanyang mami. May binibili lang sa labas. Kahit na nakapokus ang atensyon ni Luna sa daddy niya, ramdam niya ang tingin ni Sebastian. "Lalabas lang po ako, Dad." Tumango lang ang ama kaya tumayo siya. Pero ang totoo ay hindi niya lang talaga matagalan ng manatili sa loob ng isang silid at makasama si Sebastian. "Iniiwasan mo ba ako? Ano ba sa tingin mo?" "You should be thankful na hindi ko pa sinasabi sa kanila ang nangyari. Sa tingin mo, anong mararamdaman ng mga magulang mo kapag nalaman nila?" "Bakit? Sasabihin mo?" Inis niyang hinarap si Sebastian. "Oo, isa iyong malaking pagkakamali. Kung hindi lang ako nagpakalasing dahil sa sobrang sama ng loob ko sa kanila, hindi mangyayari yun. Hindi mo na kailangan pang ipamukha sa akin kung gaano ko katanga. Alam ko na yan." Inis niyang sabit babalikan na sana ang daddy niya sa loob pero mabilis siyang nahawakan ni Sebastian. "Hindi yan ang ibig kong sabihin. Kung sasabihin ko kasi wala nang dahilan pa ang daddy mo para hindi ka hayaan na makasal sa akin. Pinagpipilitan pa rin niya na gagawa niya ng paraan sa paggaling niya." Naipikit na lamang ni Luna ang mga mata. Umaasang sa pagmulat, wala na ang kaharap niya. "Hindi ko alam kung bakit hindi mo magawang makalimutan ang gabing yun. But for me, isa lang yung malaking pagkakamali." Anya't tuluyan ng tinalikuran ng lalaki. Hindi na tuloy nakita ni Luna kung paano na ikuyom ni Sebastian ang mga kamao. "Dumb!" Malakas na mura at tumama ang kamao sa may pader. Tsaka nagpa siyang umalis na muna. Baka kasi ano pang magawa niya sa babae na tsak na hindi nito magugustuhan. Sa araw-araw, patuloy ang pagbisita ni Luna sa daddy niya dahil hindi pa ito nakakalabas. Maayos naman ang daddy niya. Pero hinihintay din kasi nila ang result ng iba pang test na ginawa dito. Isa pa'y maganda daw na nandoon muna ang daddy niya. Dahil kung nasa kanila, puro pagtatrabaho ang gagawin nito kahit hindi pa naman maayos. Pero hindi niya naman inaasahan ang isang bisita ng kanyang daddy. "Francis?" Gulat niyang tanong sa dating nobyo.
Totoo nga ang sinabi ni tita na nakita ka niya dito. May bahid ng saya ang boses nito. Mabilis itong lumapit sa kanya at siya'y niyakap habang ang mami at daddy niya ay nakatingin lamang. "You're back, Luna. Saan ka ba nanggaling?" Tanong matapos siyang yakapin. Napaiwas siya ng tingin. Hindi alam kung paano sasagutin ang tanong na yun kasi kung sasabihin niya ang dapat talagang isagot, tiyak na masasaktan ito. "Anong ginagawa mo dito?" Nawala ang ngiti sa labi ni Francis dahil sa tanong niya. "You're here. Nalaman ko na may sakit ang daddy mo. Bakit bigla kang umalis?" "Iho," tinawag si Francis ng kanyang mami. Napatingin naman dito ang lalaki. "Yes po, tita. Gusto naming humingi ng tawad sa maling trato namin sa'yo." Ngunit imbis na magalit, ay ngumiti lang si Francis. Katulad pa rin ito ng dati. Malaki ang respeto sa magulang niya. Kahit na hindi boto ang mga ito sa lalaki noon. Tsaka sila lumabas para doon na mag-usap. "I'm sorry for what I did pero hindi na tayo pwede, Francis. Masyadong mabigat ang dahilan ko kaya ako umalis at nagpakalayo-layo. Hindi magawang tignan sa mata ang dating nobyo." "Kung ganun ay ano yun, Luna? Sabihin mo sa akin dahil hanggang ngayon napapaisip pa rin ako. I know na malaki ang problema mo noon dahil sa pamilya mo. Pero tayo, maganda ang relasyon natin. Ikaw lang itong biglang naglaho." Hinawakan ng lalaki ang baba niya para magtama ang mga tingin nila. "I still love you, Luna, at hindi nawala yun." Mabilis niyang tinanggal ang pagkakahawak ng lalaki at lumayo dito. "I'm sorry pero hindi na tayo pwede." Ngunit sadyang mapilit si Francis. Muli siya nitong hinawakan para halikan sana. "Damn you!" Nang bigla itong bumagsak sa sahig. Nakahiga ito doon habang pinupunasan ng dumudugo sa gilid ng labi. Habang nakatayo naman sa harapan nito si Sebastian na galit na galit. Kulang na nga lang ay sumabog. "Stay away from my fiancé." Walang alinlangang sigaw kay Francis. "Ito ba ang sinasabi mong dahilan, Luna?" Tumayo ito, halatang handang hamunin si Sebastian na hindi rin paapaawat. "Paano kung ako nga? Kakasal na kaming dalawa." Puno ng pangaasar na sabi ni Sebastian kay Francis. Sino? Sino ang lalaking yun?" Nakaalis na si Francis ngunit ang naiwan naman kay Luna ay si Sebastian na galit na galit. Kulang na nga lang umusok ang ilong. "Wala ka na doon!" Sinubukan niyang talikuran ng lalaki ngunit madiin itong nahawakan ng kanyang braso. "Ano ba? Nasasaktan ako." Habang pilit na binabawi ang braso pero hindi nito binitiwan. Sobrang sama rin ng tingin sa kanya. Na kung pwede lang makapatay ng tao'y bumulagta siya. "Kung ganoon ay sabihin mo sa akin kung sino siya." Imbis na bigyang tugon ang sinasabi nito, dumako ang tingin niya sa brasong namumula. "Pwede ba nasasaktan ako?" "I'm sorry." Anito ng matauhan. "Hindi ko alam kung anong ikinasiselos mo dahil wala namang tayo." "It was just a one-night stand. Pero ganyan ka nang umakto na parang pag-aari mo ko." Inis niyang sigaw kay Sebastian. "Dahil akin ka na talaga. Simula nang mamarkahan kita ay akin ka na." "Nababaliw ka na." Kusa na lang iyong lumabas sa bibig niya. "Kasalanan mo dahil ikaw ang nagpabaliw sa akin." "Anong nangyayari dito?" Anang mami niya nakababalik lamang. Nagpaalam kasi ito kanina nakakausapin lang ang doktor. "We're just talking." Si Sebastian na ang sumagot dahil wala siyang imik. Wala nang sinabi pa ang mami niya at binalikan na lang ang asawa. "Can you just go? Lubayan mo ko." Utos niya kay Sebastian. Ngunit tinawanan lang siya nito. "Why would I do that? You're my soon-to-be wife. Kailangan kitang bantayan." Inis na lang siyang napapadyak at pumasok na lang sa hospital room ng kanyang daddy. "Si Sebastian, iha." Napairap si Luna. Close na ba ang daddy niya sa lalaking yun? "Close na kayong dalawa, Dad. Nasa labas." Simple niyang sagot at inis na naupo sa sofa. "Pilit ko siyang pinakikiusapan. Pero ayon sa binatang yun, sinusunod lamang niya ang kanyang ama." Mahina siyang natawa. Sinungaling yun. Sigurado naman kasi siyang ito na ang may gustong matuloy ang kasal. "May sinasabi ka ba, anak?"
Agad na tanong ng kanyang ama. Pag-iling ang naging tugon niya, kaya napatango na lamang ang kanyang daddy. Samantala, sa labas ng hospital room ay nakatambay si Sebastian. Hinihintay na lumabas si Luna. Natatakot siya na baka may bago na naman siyang lalaking makitang kasama nito. "Sir?" Anang private investigator nang sagutin niya ang tawag. Pinapaalam niya kasi ang lahat ng tungkol kay Luna Morales. Doon niya napag-alaman ng dati palang nobyo ng babae ang lalaking nakita niyang kausap nito kanina. Nang mga oras na yun, matinding selos ang kanyang naramdaman. Napakaswerte naman ng lalaking yun na naging nobya nito ang babaeng kanyang kinababaliwan. Sa totoo lang, ay gusto lang talaga ng daddy niya na makasal na siya kaya ayun ang hinihinging bayad sa ama nito. Na noong una, ayaw din niya dahil palaging ang tumatakbo sa kanyang isip ay ang babaeng naka one night stand niya. Pero ngayong napag-alamanan niyang ang babaeng kailangan siyang pakasalan at matagal na rin nagpapabaliw sa kanya, ay iisa lamang, hindi niya hayaan pang makaalis ulit ito. Matapos makipagkwentuhan sa daddy, nagpa siya na umuwi si Luna. Tiyak na naghihintay na sa kanya ang triplets. Paalam niya kasi ay may bibilin lang. Habang palabas ng hospital, tinawagan ni Luna si Cecil at ayon dito ay ayos naman daw ang triplets. Pinasabi na lang din na pauwi na siya. Akmang papara na ng taxi nang bigla na lamang may tumakip na panyo sa ilong ni Luna na naging dahilan upang mawalan siya ng malay. "Hindi ko nahahayaan pang mawala ka na naman." Huli niyang narinig bago tuluyang mawala ng malay at lamunin ng dilim. Nagising na lang si Luna na nasa loob siya ng isang di pamilyar na silid. "Nasaan ako? Anong ginagawa ko dito?" Magkasunod na tanong niya sa sarili habang inililibot ang tingin sa kabuuan ng silid. "Nasaan ako?" Napasigaw na siya dahil sa sobrang takot na nararamdaman ng mga oras na yun. "You're awake." Dumako ang tingin sa pinto na kakabukas lamang. Pumasok ang lalaking nasisiguro niyang may pakana ng pagkakakulong niya sa silid na yun. "Anong balak mo sa akin? Bakit mo ko dinala dito?" "Baka kapag binigay ko sa iyo ang gusto mong sagot, hindi mo kayanin." Unti-unti siyang napaatras hanggang sa mapunta siya sa may dulo ng kama. "Hindi mo kailangang matakot sa akin, Luna. Alam mong hindi kita kayang saktan." Sinubukan itong haplusin ang mukha niya, ngunit umiwas siya rito. "Siguro nga ay nababaliw na ako. Nababaliw na ako sa'yo." Imbis na kiligin, takot ang naramdaman niya. "Pwede bang paalisin mo na lang ako dito?" Umiling ito at tumayo na. "Ano? Sira ka ba? Ikukulong mo ko dito?" "I'm not that bad, baby." Saglit itong lumabas at pagbalik, may dala ng isang brown envelope. Binuksan ito iyon sa harapan niya at nang hawak na ang isang papel, iniabot iyon sa kanya. "Kailangan mong pirmahan to at pagkatapos noon ay pakakawalan kita." "Marriage contract?" Pagbabasa niya sa nilalaman ng papel. "Paano kung ayoko?" "Then, wala na akong choice kundi ang gawin to." Gulat ang naramdaman niya nang bigla na lang itong sumampas sa kama at siya'y kinubabawan. "Uunahin natin ang honeymoon." Bulong nito sa kanyang tenga. Akmangahag na sana nito ang kanyang leeg, ngunit mabilis siyang napasigaw. "Pipirmahan ko na." Mahinang natawa si Sebastian at umalis sa kanyang ibabaw. "Takot ka pala eh." Matapos makuha ang permadong marriage contract ay bigla naman siyang iniwan sa loob ng silid, kaya sunod-sunod na lang siyang napamura. "Napirmahan ko na kaya paalisin mo na ako dito." Inis na sigaw ni Luna kay Sebastian. "Tumutupad naman ako sa usapan, Luna. Let's go, ihahatid na kita." Inalok pa nito ang kamay, ngunit hindi siya humawak doon. Bagkus ay nilagpasan niya ang lalaki. Habang nasa biyahe silang dalawa, ay tahimik lang siya. "Saan ka nagpunta pagkatapos ng nangyari sa atin?" Hindi niya sinagot ang tanong at nanatili lang ang tingin sa labas ng sasakyan. "Ano ba?" Nagulat na lang siya nang biglang itigil ng lalaki ang sasakyan sa gilid ng kalsada. "Then answer my question. Bakit ba gusto mong malaman?" "I just want to. Ngayon sasabihin mo ba dito o dito na lang tayo?" Nahilot niya ang sentido. Siguradong hinihintay na siya ng triplets, kaya wala siyang choice kundi matapat na sagutin ang tanong ng lalaki. "Sa US, ano, masaya ka na?" Muli lang itong bumalik sa pagmamaneho
at hindi na sinagot pa ang tanong niya. Salamat sa paghatid. Anya't bumaba na ng kotse. Hindi siya sa bahay kung nasaan ang triplets nagpababa, kundi sa bahay ni Jessica. Goodbye, my wife. Mabilis nitong pinatakan ng halik ang kanyang labi. Bago pa siya makapag-react, ay mabilis na itong tumalikod at umalis na. Inis na lang siyang napapadyak. Kung hindi lang talaga siya nito ginipit, hindi niya pipirmahan ang buwisit na papel na yun. Bukas niya nalang ikukwento kay Jessica ang nangyari. Sa ngayon ay kailangan niya nang umuwi. Mami, ang tagal mo po. Pagka-uwi ng bahay ay si Tiffany ang kaagad na sumalubong sa kanya. Nakaramdam ng awa si Luna sa anak. Tsak na matagal itong naghintay. Mami, hinahanap mo na po ba si Daddy kaya palagi ka pong matagal umuwi? Tanong ng bata. Sinusuklayan nito ang laruang manika. No anak, I already told you na, diba? Nasa hospital si Lolo at pinupuntahan ko siya doon. Okay po. Ang tagal naman pong gumaling ni Lolo. Napailing na lang siya sa sinabi ng anak niya. Sa sobrang kakyutan, napisil niya ang pisngi ng bata. Samantala si Sebastian, ngiti-ngiti na umuwi. Mukhang meron kang hindi sinasabi sa akin. Umalis ito sa pagkakaupo sa isang swivel chair at nilapitan ng anak. Paano kung sabihin ko sa inyo, Dad, na kasal na kami ng anak ni Mr. Morales? Anya, umawang tuloy ang labi ng daddy ni Sebastian. Akala ko ba'y ayaw mo pang magpakasal dahil may iniintay ka? Bakit ikaw ngayon ang nauna? Dahil siya ang hinihintay ko. Bago pa ang pagpunta niya sa mansyon ay nagkasama na kaming dalawa. Ang pagkamangha ng Ginoo ay napalitan na lamang ng ngiti. Katulad talaga kitang kumilos. Total, kasal na kayo. Tsaka na ang sa simbahan. Bigyan mo na muna ako ng apo. Kung makapag-utos ito ay para bang napakadali ng ipinag-uutos. Matapos makipag-usap sa daddy niya, tumungo na si Sebastian sa kanyang kwarto. Naibigay niya ang marriage contract na yun at tiyak na inaayos niya iyon ng kanyang attorney. Nang biglang sumagi sa kanyang isip si Luna, mas lalo tuloy siyang napangiti. Wala na itong magagawa pa dahil kasal na sila. At bukas na bukas, ipapaalam niya sa mga magulang nito. Maagang nagising si Luna o mas tamang sabihin na hindi siya nakatulog dahil sa nangyari kahapon. Ibig sabihin ay kasal na siya kay Sebastian. Na nagsasabi na rin na may karapatan na ito sa kanya. Kung hindi lang talaga siya nito tinakot, hindi naman niya pipirmahan yun. Cecil? Si Cecil ang hinanap at tinawag. Yes, ma'am. Lalabas na ng hospital ang daddy ko. Pakibihisan mo ang mga bata mamaya tapos ay dadaanan ko na lang kayo dito. Ipapakilala ko na sila sa mga magulang ko. Masyadong abala si Cecil sa ginagawa. Kaya naman, iba ang naging pagkakaintindi nito. Buong akala talaga niya. Ilang araw pang magtatagal ang daddy niya sa hospital. Mabuti na lang talaga't labas na nito ngayon. Salamat anak. Sakay ito ng wheelchair na ang mami niya ang nagtutulak. Ginagawa ko lang po ang gampanin ko bilang isang anak. Ani Luna sa kanyang daddy na napangiti lamang. Sa hallway ay tulak ng mami niya ang wheelchair habang siya'y nakasunod. Good morning po. Nang bigla namang dumating si Sebastian. I'm happy for you, Dad. Hindi niya na pinansin pa ang lalaki't nagtuloy-tuloy lamang sa paglalakad niya. Nang bigla namang, Mami! Mabilis na nakalapit sa kanya si Tiffany at yumakap. Ganon din si Train. Ngunit sina Troy at Sebastian ay nagkatinginan. Kaya pakiramdam ni Luna, sobra na siyang pinagpapawisan ng mga oras na yun. Mami, sino po siya? Tanong ng bata habang nakaturo kay Sebastian na seryoso lamang habang pinakatitigan ng anak nila. Kilala mo na ako? Tanong nito sa bata na sumagot agad. We have the same blood. Ikaw po ang daddy namin. Anito habang titig na titig pa rin sa ama. Nang mga oras na yun ay parang gusto na lamang niyang magpalamon sa lupa. Lalo na nang dumako ang tingin ni Sebastian na nagdulot rin ng sari-saring emosyon sa kanya. Hintayin niyo na lang ako sa sasakyan. Utos ni Luna kay Cecil, samantala ang mga bata ay nakatingin kay Sebastian. Kitang-kita niya na gusto nitong makasama ang mga bata. Ngunit dahil hindi pa sila nagkakausap ng lalaki, hinayaan niya na muna. Hindi, mauna na kayo. Susunod na lang kami. Tutol ni Sebastian sa kanyang utos. Nakakatawa lang na agad itong sinunod ni Cecil na para bang ito ang amo ng babae.
Nakita niya pang nilingon ng triplets ang lalaki, pero saglit lang at nagtuloy sa paglalakad. "Where do you think you're going?" Akmang lalakad na siya paalis, pero mahigpit nitong hinawakan ng kamay niya. "Ipapakilala ko pa ang mga anak ko kila mami." "So, hindi ka magpapaliwanag?" Matapang niyang hinarap ang lalaki. "Ano bang kailangan kong ipaliwanag sa'yo?" Nahilot ni Sebastian ang sentido tsaka mahinang napamura. "Hindi mo man lang ipapaliwanag ng maayos kung bakit kinailangan mong itago sa akin ng tungkol sa kanila?" "Pwede bang wag tayo dito mag-usap?" Nasa gitna pa kasi sila ng hallway. Sadyang kay bilis kausap ng lalaki. Hinawakan nito agad ang kamay niya at sabay silang lumabas ng hospital. Huminto sa nakaparada nitong kotse at ipinasok siya doon. "Explain." Isang salita pero alam niya na agad ang ibig sabihin. "Oo, ikaw ang ama nila." Ngayon ay pumunta na tayo sa bahay. Ngunit hindi siya nito sinunod, hindi umandar ang makina. "Ano ba? Sabi ko umalis na tayo." Mabilis na sinakop ng lalaki ang kanyang labi. Naramdaman ni Luna ang gigil sa bawat halik nito, na para bang pinaparusahan siya. At ang tanging niya na lang na nagawa ay hayaan ito dahil masyadong malakas ang lalaki. "Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Ilang beses na tayo nagkikita at wala kang kahit na anong sinabi tungkol sa kanila. Wala ba akong karapatan na malaman? Bakit kailangan na sa ganitong paraan ko pa sila makilala?" Nahampas na nito ang manibela ng sasakyan, kaya napapikit siya. "Hindi mo ko masisisi. Hindi naman natin kilala ang isa't isa nung may mangyari sa atin. Kaya paano kita habulin kung pati pangalan mo hindi ko naman alam? Yun lang ang naisip kong paraan para makaiwas sa kahit anong usapin. Ang lumayo." Anyat muling nagbaba ng tingin, pero hinawakan ni Sebastian ang baba niya para magtama ang tingin nila. "Let's go to them. Sabay mo sa pagpapakilala ang pagsasabi na ako ang daddy nila." Mabilis niyang tinanggal ang pagkakahawak nito at ibinaling ang tingin sa labas ng sasakyan, habang ito naman ay nagmaneho na. Matapos ang isang makabagbag damdamin na usapan, naging tahimik na sa loob ng kotse. Nang nasa tapat na ng bahay ng magulang niya, naunang bumaba si Sebastian upang pagbuksan siya ng pinto. Papasok na nga sana siya ngunit mabilis na humabol ang lalaki at pinagsalikop ang mga kamay nila. Hindi niya naman magawang magprotesta. "Nasaan na kaya ang mami ninyo? Bakit ang tagal naman yata niya?" Ang mami niya na halatang nangangamba, kaya laking gulat ng mga ito dahil sabay silang pumasok ni Sebastian na magkahawak pa ang mga kamay. "Nandito na kayo, ma'am." Halata sa boses ni Cecil ang kaba. "Mami, bakit po ang tagal niyo?" Tanong ni Tiffany sabay baling ng tingin sa lalaking katabi niya. "Is it true, Mommy? Siya po ang daddy namin?" Umawang ang labi ng magulang ni Luna. Nakalabas na kasi ang mga ito kanina at hindi na narinig pa ang usapan, kaya naman gulat na gulat ang mga ito. "Anak?" Naitanong na rin ng kanyang mami. "Oo, siya ang daddy ninyo." Unti-unting naiyak si Tiffany hanggang sa lumakas iyon. Mabilis siyang pumantay sa anak at ito ay niyakap. Pagkatapos niyang yakapin ng anak, nakita niyang nakatingin lang ito kay Sebastian na pinagmamasdan din ng anak nila. "Can I hug you?" Pumantay ito sa bunso nilang anak sabay tanong. Sunod-sunod na tango ang naging sagot nito kaya naluha na lang din siya. Maging si Cecil na nanonood, naiiyak din dahil sa mga alaga nito. "How about us?" Nagtatampong sabi ni Trin. Mahina tuloy na natawa si Sebastian at sunod na niyakap ang pangalawa sa triplets habang ang huli ay si Troy. "I told you, kuya, we have a daddy." Kitang-kita niya tuloy ang ngiti sa labi ni Sebastian dahil sa sinabi ng bata. "Cecil, pwede ba ang iakyat mo muna sila?" "Pero mami, baka po..." "Hindi aalis agad si daddy, don't worry." Sabi niya agad sa anak, kaya naman halos magtatatalo nito sa saya. "Paanong si Sebastian ang ama ng mga anak mo?" Nang sila na lang ng mami ang naiwan doon, nagkwento si Luna. "I'm so sorry anak sa mga pinaramdam namin sa'yo." Umiiyak ang kanyang mami. Matapos niyang sabihin kung anong naramdaman niya matapos malaman na buntis siya noon. "Okay na ako, ma'am." At iniwan niya na ang mga ito para puntahan ng tatlong bata.
Kasabay noon ang pagbalik ng mga alaala kung paano siya lagi nalang napapagalitan ng mga magulang kahit na palagi naman niyang ginagawa ang best niya. Iwan mo na muna kami, utos ni Luna kay Cecil. Sige po ma'am. Agad itong sumunod at lumabas na. Kaya siya, si Sebastian at ang triplets ang naiwan sa loob ng silid. Daddy, ba't ngayon ka lang po? Kuryosong tanong ni Tiffany. Sa tatlo ay ito ang nauuna. Saglit silang nagkatinginan ng lalaki bago niya sinagot ang tanong ng bata. Mayroon lamang akong problemang inayos anak. Pero okay na yon. Palagi na ako nasa tabi ninyo. Mabilis na sumilay ang isang ngiti sa labi ni Tiffany. You hear that, kuyas? Meron na tayong daddy. Anito na para bang hindi narinig ng dalawang kapatid ang sinabi ng kanilang daddy. Complete family na po tayo. Nagtatatalon sa kama habang may ngiti pa rin sa labi. Group hug po tayo. If that's what you want. Nung unay nahihiya pa siyang sumali sa group hug na yun. Ngunit nang hinila siya ni Sebastian, wala na siyang nagawa pa. Ilang oras din na nag-uusap ang mag-aama. Sari-sari kasi ang tanong ng tatlo at iba-iba rin ang topic. Natigil nga lang nang nakaramdam na ng gutom. Anong oras na rin pala? Hindi na din napansin. Binuhat ni Sebastian ang bunso nilang babae. Habang pababa ng hagdanan ay para silang isang pamilya na masayang namamasyal sa mall. Sorry, late na kami. Bakit walang tumawag? Sabi po ng mami ninyo wag na munang abalahin ng family bonding. Maagap na tugon ng kasambahay. Pero pinagtabi po namin kayo gaya po ng sabi ng mami ninyo. Sumunod sila dito at gaya ng sabi ng babae. Meron ngang itinabi para sa kanila. Sige na ako nang bahala dito. Anya sa kasambahay na halatang naghihintay kung meron bang ipag-uutos. Nang matapos kumain ng mga bata, agad sila nitong iniwan sa mesa. Halatang halata na ayaw ka na nilang mawala. Bakit? Gusto mo na ba akong mawala? Natigil siya sa ginagawa nang maramdaman si Sebastian sa likod niya. Pagkatapos ay bumulong ito at hindi pa nakontento nang basta gano'n na lamang ang lalaki. Pinatakan pa nito ng halik ang leeg habang nakaikot ang mga braso nito sa kanyang bewang. Sebastian? Halos magkandautal niyang sabi. Yes, love. Hindi na ito tumigil pa sa paghalik sa leeg niya. Sinubukan niyang tanggalin ang pagkakayakap nito. Kaya imbis na matanggal, ay mas lalo nitong pinahigpit ang pagkakayakap sa kanya. Do you want to know what I'm thinking right now? Mabilis iyong nagdulot ng bulta-bultahing kuryente sa katawan niya. Nasa bahay tayo ni Mami. Gusto niya nang makawala ngunit hindi niya magawa. Let me go, baka may makakita sa atin. I will let you but promise me one thing. Ano ba yun? Nakatanggap muna siya ng mahinang tawa mula rito bago nakuha ang nais na sagot. Matutulog tayo sa iisang silid ngayong gabi. Aangal pa sana siya. Ngunit mabilis siyang iniharap ni Sebastian at walang ano-anong sinakop ng labi nito ang kanyang labi. Kaya ang tangi niya lang na nagawa ay ang pumikit na lamang. Pero anak, lagi tayong magkatabi diba? Kausap na ni Luna ang anak na si Tiffany. Kasama nito sina Troy at Train sa loob ng silid na yun. Pilit niyang kinukumbinsi ang bunsong anak na tabi silang matulog. Ngunit ayaw ng bata na pumayag. Gusto daw nitong makatabi ang dalawang kuya. Mami, gusto ko po na tabi kayo ni Daddy. Sabi niya miss niya na daw po kayo and he wants to hug you. Inosenteng sabi ng bata. Palihim niya tuloy na minura si Sebastian sa kanyang isipan. Pati ang anak nila, inuto nito para sa sarili nitong kagustuhan. But malaki naman ang kama, right? We can share. Anya pero umiling si Tiffany. Hindi pwede, Mami. Malulungkot si Daddy kasi mag-isa lang siya. Hindi po pwede ang 5 sa bed namin. Paliwanag nito sa kanya. Napakamot na lamang siya sa ulo. Ayaw niyo po bang katabi si Daddy? Hindi po ba kayo bati na dalawa? Bigla na lamang lumungkot ang tono ng boses nito. Hindi ganon, baby. Nagtataka lang naman si Mami. Mabilis siyang pumantay sa anak at ito ay inamo. Doon na po kayo sa room niyo. Utos na nito't kulang na nga lang, ihatid pa siya palabas ng kwarto. Sleep early ha? Bilin niya sa triplets bago tuluyang lumabas ng kwarto.
Doon sila natutulog sa kanyang magulang. Then bukas, parang dadalhin ata sila ni Sebastian sa mansyon ng mga ito. Habang patungo si Luna sa kwarto kung saan nandoon si Sebastian, hindi niya alam kung bakit siya kinakabahan. Animoy may nagkakarera sa kanyang dibdib. Imposible naman kasing tulog lang ang gagawin nila. O baka siya lang itong madumi ang iniisip. Hahanap sana siya ng ibang silid ngunit, where are you going? Natuod siya sa kinatatayuan dahil sa boses na iyon. Sinabi na ng mami mo na ang kwarto lang na ito at ang sa mga bata ang bakante. Kaya saan ka pupunta? Narinig niya ang paghakbang nito hanggang sa naramdaman na nasa likuran niya na ang lalaki. Nag-usap na tayo, di ba? I promise na wala akong gagawin. Huminga na muna si Luna ng malalim bago niya hinarap si Sebastian. Nilagpasan niya ito at naunang pumasok sa loob ng kwarto. Nang makapasok ay ang kama agad ang tinungo. Humiga siya sa kama at tumalikod sa lalaki. Ipinikit niya ang mga mata. Ngunit hindi pa man matagal sa pagkakapikit ay naramdaman na ni Luna na may yumakap sa kanya. Sebastian, ano bang ginagawa mo? What? Iyayakap ka. Buong akala niya ay ganoon lamang ang gagawin nito kaya binaliwala niya na lamang hanggang sa maramdaman niya na gumagala ang kamay nito. Sebastian, ano ba? Napaungol na lamang siya nang maramdaman ang kamay nito sa bagay na iyon sa kanya. Yung kamay mo. Anya na makabawi, ngunit imbis na tumigil, itinuloy pa ang ginagawa nito. Pwede na nating sundan ng triplets, love. Ang leeg niya na ang hinahalik-halikan nito, ngunit natatakot siya. Lasing siya noon nung may nangyari sa kanila, kaya hindi niya tanda kung gaano kasakit. Pwede bang... Kinubabawan na siya ni Sebastian at inayos ang kanyang pagkakahiga sa kama. Napapikit na lang siya habang dinadama ang bawat halik nito, habang pilit na walang lumabas na ingay mula sa kanyang lalamunan. Ngunit nang maramdaman niya na ito sa loob, ay hindi na napigilan pa ni Luna ang sarili. Nakagawa siya ng kakaibang tinig dahil sa lalaki na nasa kanyang ibabaw. Sebastian, nasabi niya na lang nang makaramdam ng labis na pagod. Hindi kasi siya makasabay kay Sebastian. Sobrang taas ng resistensya nito. Habang siya, first round pa lang, pagod na. Rest, love. Huli niyang narinig bago nakatulog. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, nagising na naman si Luna. Dahil ginagawa na naman ito ang bagay na iyon sa kanya. Nagising si Luna dahil sa mga padampi-damping halik sa mukha niya. Nang imulat ang mga mata, si Sebastian ang kanyang nasilayan. Anong oras na? Mabilis siyang naupo sa kama habang ito ay nanatiling nakatingin sa kanya. Pinapanood siya ng lalaki. Naasikaso ko na ang mga bata. You can rest, love. Hinagka nito ang noo niya. Siguro kung nakaharap lang siya sa salamin, kitang-kita niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Baka hanapin nila ako. Anya tatayo na sana. Ngunit mabilis siyang napaupo sa kama. Alam ko nang ganyan ang mangyayari, kaya nga ako nang nag-asikaso sa triplets. Napaiwas tuloy siya ng tingin sa sinabi nito. Pero hinawakan ni Sebastian ang baba niya para muling magtama ang kanilang mga tingin. Are you shy? Ang sakit ng katawan ko. Pag-amin niya dito, mahina itong natawa ngunit agad din siyang inasikaso. Tsaka niya nalang napansin na may suot na pala siyang damit. Matapos siyang asikasuhin, lumabas muna si Sebastian. Pagbalik ay may dala ng agahan para sa kanya. Hindi mo na ako kailangang subuan. Anya, nang iminuwestra nito ang kutsara sa bibig niya. But I want to. Ilang taon mong inasikaso ng mag-isa ang triplets. Gusto ko namang makabawi. Nayuko siya. Takot na baka makita nito ang pagtulo ng luha mula sa kanyang mga mata. Hey, may nasabi ba ako? May bahid ng takot na tanong nito. Pero umiling siya habang nakayuko. Tumingin ka sa akin. Dahil ayaw niya ng pagtatalo, sinunod niya si Sebastian. I'm so proud of you. Sorry. Kusa yung lumabas sa bibig niya. You don't need to say sorry. Hinagka nito ang pisngi niya.
Mahina na lang siyang natawa. Napuno tuloy ng pagtataka ang lalaki. Buntis ka na ba? May mood swings agad? Hindi no? Nahampas niya sa braso si Sebastian. Pinapatawa lang kita. Kaya bago umuwi kung saan ang lahat, kumain na muna siya. Pero nandoon pa rin talaga ito at pinapanood siya hanggang sa maubos ang pagkain. Sabi niya nga'y ayaw niya ngunit ayaw nitong pumayag. Napilitan tuloy siyang ubusin ang laman ng pinggan. Bago ilabas ang pinagkainan ay biniro pa siya ng lalaki. Nagagawin daw ulit nila mamaya. But this time, hindi niya na daw mararamdaman ng sakit. Nabato niya tuloy ito ng unan. Dahil sa hindi sapat ang tulog ay muling natulog si Luna. Ilang oras din ang tulog niya bago muling nagising. But this time, dahil naman sa triplets. Mommy, are you okay? Alalang tanong ni Tiffany. Nasa tabi niya ang tatlo. I'm okay, baby. Anya sa bata. Yumakap lang ito sa kanya habang nakasandal sila sa dulo ng kama. Sabi po ni Daddy napagod ka daw po. Saan ka po ba napagod, Mami? Si Trey naman ang nagtanong habang si Troy ay tahimik at pinagmamasdan lang siya. Naglaro po ba kayo? Patuloy ito sa pangungulit ngunit hindi niya alam kung anong ibibigay na sagot sa anak niya. Gumawa kami ng magiging kapatid ninyo. Si Sebastian nakakapasok lang ng kwarto. Sabay-sabay tuloy na patingin ng triplets dito. Talaga po, Daddy? Bakas ang saya sa boses ni Tiffany. Halatang nasiyahan ng bata sa nalaman. Oo, hintayin niyo lang. Gustong-gusto niyang batuhin si Sebastian, ngunit hindi niya magawang batuhin ng lalaki dahil nandoon ang triplets. Matapos ang ilang araw, gumanda na rin ang pakiramdam ni Luna. Kaya lang siguro na nakitang katawan niya ay dahil pagkatapos ng ilang taon, tsaka lang ulit na ulit. At matapos ang pananatili sa bahay ng magulang niya, sa daddy naman sila ni Sebastian humarap. Tuwang-tuwa nga ang Ginoo nang malamang may apo na pala ito. Hindi lang isa kundi 3. Ngayon pa lang, alam na ni Luna na magiging spoiled ang mga bata. Nandoon sila nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula sa pinsang si Jessica. Ilang araw din silang hindi nagkita. Mukhang may inasikaso ang kanyang pinsan. Jessica? Kaz? Sa boses pa lang nito ay halatang may bad news. May problema ba? Nandito ang mga kuya mo. Natatakot ako na baka biglang atakihin si Tito. Saglit siyang napatingin sa mag-aamang naglalaro. Sige, pupunta na ako dyan. Anya't pinatay na ang linya. Tsaka lumapit kay Sebastian at sa triplets. Pati nga ang daddy ni Sebastian, napatingin sa kanya. May pupuntahan lang ako. I'll go with you. Presinta ni Sebastian. Pinasama niya na si Sebastian. Hindi naman siya nito papayagang umalis eh. Pero habang nasa biyahe, sinabi niya nang makakaharap nila ang mga kuya niya na bigla na lamang bumalik. Nakaramdam siya ng galit. Hindi dahil bigla na lamang nawala ang 2 kapatid. Kundi alam niya sa sarili na may kasalanan ang mga kuya niya kung bakit iba ang tingin ng mami at daddy niya sa kanya noon. Kada umuwi noon si Luna ay palaging sermon ang natatanggap niya sa mga magulang. Imbis daw kasi na tumulong siya sa company nila, pagbo-boyfriend daw ang inuuna. Pero kahit na ganun, ginagawa naman niya ang best niya. Sadyang hindi lang makita ng mga ito. At may itatayo dapat siyang shop hanggang sa hindi niya na naituloy dahil kontra ang mga magulang. Ang tanging nakasuporta lang sa kanya ay si Francis, ang dati niyang nobyo. Ngunit dahil sa sobrang sama ng loob sa mga magulang, nagawa niyang magpakalasing para panandali ang makalimutan ng lahat. At tuluyan nga siyang nakalimot dahil naisuko niya ang sarili sa isang lalaki. Doon niya napagdesisyonan na magpakalayo-layo na lamang. Luna, hindi magawang sabihin ng maayos ang kanyang pangalan. Nang makalapit sa kapatid ay isang malakas na sampal ang ipinagkaloob niya dito. Ikaw na kuya ko. Kayo na mga kuya ko. Imbis na kayo ang pumurotekta sa akin, kayo pa ang sumira. What do you mean, anak? Tanong ng kanyang mami. Nasa tabi nito ang asawa. Sinisiraan nila ako sa inyo, di ba? Na inuuna ko ang ibang bagay? Na ayokong tumulong sa kumpanya? Gusto kong ipagtanggol ang sarili ko. Pero pag sinusubukan ko, bigla na lamang kayong lumalayo ni Dad hanggang sa napagod na ako.
Tinignan ng ginang ang dalawang anak na walang masabi. Inggit na inggit kami sa iyo noon, Luna. Dahil sa ating tatlo, ikaw ang pinakamatalino. Takot kami na baka ikaw ang maging paborito. Kaya namin nagawa yun. Patawarin mo kami. Ang Kuya Leon niya na naiyak na rin. Nandito kami para humingi ng tawad, Luna. Sana mapatawad mo pa kami. Ang Kuya Luther niya naman yun. Humingi din kayo ng tawad sa mga magulang natin sa ginawa ninyong pag-abandona nang wala na kayo makuhang pera. Anya habang may diin na boses. Agad namang sinunod si Luna ng mga kapatid niya. Mabilis itong humingi ng tawad sa kanilang mga magulang. Ang mami niya ay naiyak na lamang. Sana nagbago na kayo. Nasabi niya na lang tsaka tinalikuran ng mga ito. Nang nasa loob na sila ng sasakyan ni Sebastian, doon na siya umiyak ng umiyak. Niyakap naman siya ng asawa, kaya unti-unting gumaan ang kanyang pakiramdam hanggang sa natigil ang pag-iyak niya. Kumpleto na, magpakasal na tayo. Anito at pinaandar ang sasakyan. Ganoon nga ang nangyari. Matapos ang isang linggo, nagpakasal silang dalawa sa simbahan. Kumpleto ang kanilang pamilya. Pero sa side ni Sebastian, wala ang mami nito. Wala na ang ina nito dahil patay na. Kaya pala tanging ang ama na lang nito ang nakakasama. Pero syempre, bago ang naging kasal ay nagkausap na sila ni Francis. Doon niya ipinaliwanag ang lahat sa lalaki kung saan napatawad naman na daw siya nito at masaya na para sa kanya. Sadyang ganun daw talaga ang buhay. Hindi porke ikaw ang una, ikaw rin ang huli. O baka hindi lang talaga sila ang para sa isa't isa. Kailangan lang talaga ng closure. Kaya nga ng kasal niya, hindi niya inaasahan na makikita doon ang lalaki. Masayang pinanonood ang kasal niya. Matapos ang seremonya, lumapit din ito at bumati. Tuwang-tuwa nga ito nang makita ang triplets. Nang bigla namang lumapit si Jessica. Ako na munang bahala sa kanila. Nagkatinginan ng dalawa. Hanggang sa magkatulong na ang dalawa na inaasikaso ang triplets. Mukhang sila na ang susunod. Pero hinalikan lang ng asawa ang kanyang pisngi. Kuya, nagulat na lang si Luna dahil ang mga kuya niya ang nagsiserve ng inumin. Ganun ba sila bumawi? Bakit naman nakakaiyak? Happy wedding sa inyo. Hindi niya natuloy napigilan ng sarili na ito ay yakapin. Natawa na lang ang dalawang kuya ni Luna, maging ang mga guest. Ngunit ang pinakamasaya doon ay ang triplets. Siyempre kasal na ang kanilang mga magulang. Ang dating pamilya na pinapangarap lang ay natupad na. Happy ba kayo? Habang nakaupo silang dalawa ni Sebastian, nasa kanilang harapan ng triplets. Super happy po, sagot ni Tiffany. Masayang masaya po, wika naman ni Train. Infinite happiness, si Troy naman yun. Natawa na lang sila dahil sa kakaibang words na ginamit. Matapos ang kasal, nagbakasyon silang mag-anak. Hindi katulad ng iba na mag-asawa lang dapat. Kasama nila ang triplets na mas na-enjoy pa nila kaysa naman yung silang dalawa lang ni Sebastian habang hindi alam ang nangyayari sa mga anak nila. Ang negosyo niya sa ibang bansa ay kay Jessica niya na muna pinamahala at nang magbuntis ulit siya ay si Cecil ulit ang katulong niya sa pag-aalaga. Nakakatuwa nga lang na twins naman. Kaya masayang masaya din ang triplets dahil magkakaroon na daw sila ng dalawang kapatid pa. Habang sila ni Sebastian ay mas lalong sumaya ang pagsasama. At kahit ito na ang CEO ng kumpanya ng mga Sanchez, nagagawa pa rin itong magkaroon ng sapat na oras para sa kanya at sa mga anak nila.